Mga kapuso, ito special ang breakfast natin ngayong umaga. Ito na, nakahanda na. Ito ang sinasalo kung hindi sinasalo, kundi sinisisi. Yun! Yan, imagine itong mga tahong na to, pero mas pinalaki pa. Grabe naman, giant tahong, Gina G. Naku, mas mapaparami ng kain dahil syempre dahil dyan, tinatawag na rin yan na sulib sa Bustos, Bulacan. At yan ang huhulihin ng ating food explorer this morning, Chef JR. Ang tanong, marami ka na bang nahuli? Ayun na si Chef, talagang lubog na lubog Morning, na. na-miss ko yung topless mo dyan. Oo nga. Hi! Ayun Susie, a blessed morning, Brother Halos Mateo. lublub na. Blessed morning sa inyong lahat dyan. Eto nga, busy na tayo. And Ma'am Susie, tanong mo, yes, medyo marami-rami na rin naman tayong nahuhuli kasi nga, andito tayo ngayon habang ini-enjoy natin ang mapagpalang sinag ng araw, yung agos naman ng tubig dito sa Angat River, ay yung paa ko naman, bising-bising nangangapa sa ilalim kasi ongoing yung ating panguhuli or pag-harvest nung tinatawag nga nilang sulib. Ayan o, ito yung parang shellfish na makukuha nyo dito sa kahabaan ng Angat River. And ang kwento sa atin, tip sa atin ng mga taga rito is, eto nga daw, talagang sabi ni Brother Mateo kanina, sinisisid. Yung isang method naman is kinakapa ng paa. Lalong-lalo na yung mga gantong areas na kayang-kaya mo pang kumapa. Ayan. So, sabi rin nila sa atin kanina, kadalasan nga daw talaga sa mga malalalim na parts ito ng Angat River na huhuli. And basically, wala daw tong season. All year round, available ito. And sabi nga natin kanina, mahantulad natin to doon sa tahong. Siguro, dahil doon sa itsura nito na medyo greenish yung shade. Ayan, makikita nyo. Pero yung loob po kasi nito, mamaya kukumpara natin. Pero ito yung normal size nung tahong. Actually, ito mga small pa to kung tutuusin eh. Kasi ito pa yung mga mas malalaking sizes ng ating sulib. Actually, sabi ni ate kaninang kausap natin, may mga gadangkal daw silang nahuhuli dito or nakukuha minsan. And yun nga, kagandahan dito, all year round, very affordable din yung presyo ng ating sulib dito. Naglalaro yung presyo niya from 100 to 140 pesos per kilo. And ito naman yung loob po niya mga kapuso. So kung mapapansin ninyo, ayan o, para rin siyang giant clam yung loob. So kumpara doon sa itsura ng tahong natin, yung labas niya siguro pwede nating mahantulad nga sa tahong, pero yung loob more of clams yung itsura niya. And sabi ng mga nakausap natin kanina dito, yung kadalasan nilang niluluto, adobo, tapos minsan ginagawa rin nilang sisig. Pero ito mga kapuso, sabi nga natin kanina, kung nag-iisip pa kayo ng ulam, lalong-lalo na pag nakabili kayo ng sulib dito, pwede nyong gawin, yung lulutuin natin this morning, estofadong sulib. So napakadali lang ng proseso nito. Estofado para sa akin, kailangan ito marinated ng kalamansi. So quickly lang, lalagyan lang natin yan ng acid. Kung wala kayong kalamansi, we'll do lemon. And also, soy sauce, yung panimpla. Kung gusto niyo lagyan to ng tomato sauce, pwede nyong gawin yan. So ito yung pan natin, mainit na rin. We're just gonna add in margarine. Tip po mga kapuso, pag tayo magluluto ng sulib, make sure lang po na mabilisan lang daw yung luto nito kasi the more mo siyang naluluto, parang baka. Kunyari pag mga cut steak or steak cuts, the more mo siyang niluluto, mas tumitigas. Siguro ganun lang din yung parang pinaka-application or yung technique na gagamitin natin when you're cooking sulib. So ito, ginigisa lang natin yung ating sibuyas, konting bawang. Let's just add some more oil. I'm using margarine here, pero kung gusto niyo gumamit ng olive oil, coconut oil, kayo nang bahala dyan. And then, dahil nga sinasabi natin, mabilisan lang dapat yung luto ng sulib, yung pinaka-base or yung pinaka-pampalasa, yung inuuna natin. So I'm just gonna add in yung ating tomato sauce. Ito, kalahati ng ating bell pepper. And then finally, yung ating sulib. So isosote ko lang to more or less siguro mga 3 to 5 minutes. And then titimplahan natin siya ng soy sauce
Pwede rin kayong gumamit ng oyster sauce kung gusto nyo. And then, yung ating sulib stock. So lalagay lang natin yan. And then again, we're just gonna cook this further for about 3 to 5 minutes. And then after nyan, mga kapuso, eto na po. Yung ating estofadong sulib. Ready sa itsura pa lang. Definitely, pwede pang ulam nga. Kahit nga sa mga okasyon, pwede rin eh. Doon sa mga tatay at tito dyan, alam ko iniisip nyo, yes, pwede rin natin itong tampoluts. Pero ito, solid. Yung itsura nga niya kapag naluto, more of clams yung laman niya. Texture niya, naintindihan ko yung sinasabi ni ate na kailangan mabilisan lang yung luto. Ito, kuha natin yung masarap niyang texture. Kaya rin pala madalas siyang gamitin for sisig. So, very flexible din itong meat na ito. Itong shellfish na ito, marami kayong pwedeng substitute dyan na sarsa. Pwede. Guys, kung makaka-access kayo, makakabili kayo ng sulib, anywhere here in Bulacan or sa mga Rizal part, give it a try, guys. So ito, tuloy-tuloy lang yung food adventure natin dito sa Bustos, Bulacan. Dito nga tayo sa Angat River. Dito lang yan, sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit,